Bagong lahat, ang aking pong taus-pusong pakikiramay po. Ma'am Helen at Ma'am Rosamia, nakarating na po sa akin yung masamang balita, yung inyo raw pong mga kamag-anak, yung inyong mga anak, particular na, ay biktima raw ho ng pamamaslang at sila po ay mga caretaker sa isang itikan. Tama po? Opo. At yung kapulisan daw po natin, hindi raw po cooperative para sabihin sa inyo kung ano na pong ginagawa nilang pag-iimbestiga sa kaso. Tama po ba? Opo. Maging daw po yung fiscal's office, hindi rin daw po cooperative. Bagkus kayo po pinahirapan daw po. Tama? O parang yung ano po, yung fiscal po, parang ako yung problema doon kasi masyado po siyang iba yung ano niya eh. Parang awan ang bagal po nung pag-aksyon niya sa aming kaso. Okay. Pwede ho bang pakikwento, ma'am, yung nangyari ayon sa inyong pagkakaalam sa impormasyon na karating sa inyo pong anak? Noong pong July 3 po ng ano, na nandito po ako sa amin kasi po may tindahan po kami ng ano ng 4-piece. Ay ngayon ay kumbaga po, may natanggap po akong tawag galing po dun sa boss nung anak ko na kumbaga po yung anak ko nga daw po ay nabaril. Kumbaga po iniimik niya po sa akin, hindi niya agad masabi na sabi niya Ate Mia, si Kel. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos nagtatanong naman po ako. Sabi ko, bakit? Anong nangyari kay Kel? Sabi niya, si Kel yung ate. Sabi ko, bakit? Ano nga baka ako nangyari kay Kel? Sabi, si Kel ate nabaril. Sabi ko, bakit? Bakit nabaril? Sabi ko, anong nangyari? Patay ba? Sabi niya, ate, patay. Sabi niya gano'n. Doon, di ko na po na ano yung nangyari sa akin. Parang nagdilim na po yung paningin ko. Kasi nakarating sa akin, patay na yung anak ko. Ay, katawagan ko lang po siya nung June 21, kasi po birthday niya noong June 20. June 21 po, katawagan ko pa siya, buhay pa siya. Kaya kumbaga po na makarating sa akin, napatayin siya, nabigla po ako. Caretaker po sa itikan, yung inyong anak, at libo-libo na po na itik ang binabantayan nila. Opo. Okay, at ito'y pag-amayari ni J.R. Trajano. So far, wala po pa silang nasasabi sa inyo kung meron na bang suspect, kung sino po yung person of interest. Di ba may CCTV po ata? Meron po. Meron. Doon nga po kumuha ng mga informasyon yung pinakang boss nung anak ko para malutas po yung kaso, magkaroon sila ng suspect. Meron po mga CCTV silang sinunod po. Kumbaga po doon yung kumuha sila ng mga informasyon sa CCTV nakita nila. Kaya po nagkaroon sila ng suspect. Okay. So, base po doon sa CCTV, identified po yung suspect, binigay po sa mga pulis, at ano pong ginawa ng mga pulis doon sa CCTV, ma'am? Ay yun po, kumbaga po dahil po doon sa CCTV, sinunod din po nila, hinanap nila yung mga suspect po na naano nila hanggang sa nung July 5 po yata yun, nahuli yung isang suspect na nakita sa CCTV. Nahuli po nila yun na naikulong. Tapos po ang pinagtataka ko po doon, nakakulong na siya. Bakit pinalaya ng piskal? Kasi ang sabi po ng piskal, wala daw pong matibay na ebidensya na yun yung pumatay doon sa mga anak namin. Kaso po sabi ko, yung suspect po na nahuli, umamin siya na siya yung nagnakaw, kasama siya sa pagnanakaw, tapos po yung ibang itik na recover sa kanya. Kumbaga po, di po ba yung sa robbery, pwede siyang mabayaang makulong, hindi siya dapat palayain. Kasi nga po, matapos mangyari yung krimen, bukod sa nakita siya sa CCTV, nung mangyaring krimen, in possession niya yung mga itik. Opo, nasa kanya po mismo. Na binabantayan nitong inyong anak. Okay. Opo. Ano pong sabi naman piskal? Sabi po, wala daw pong matibay kaming ebidensya tungkol po doon sa pagpatay sa aming anak. Yun po ang inaano niya. Yun daw po namang robbery kaso, mababang kaso lang daw po iyon. Kaya pinakawalan? Parang ang sabi lang daw po, wala daw kaming matibay na ebidensya. Mr. Trajano, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. So yung pong nakuhang CCTV footage ng suspect sa barangay, saan po kuha yun? Sa mismo barangay hall po, sir, dahil kita-kita po, sir, na nagdaan sila. Gaano po kalayo ang barangay hall sa Itikan? Mga 1 kilometer, sir, dahil pabalik-balik po, sir, yung kolong-kolong. Kaya po kita-kita sila. Okay. Was that the day the crime happened? Opo. Okay. At doon nag-abot-abutan ng itik? Opo, doon po sila nag-abot. Kami nakakita po, sir, na nagkakarga sila sa kolong-kolong. Kilala niyo po yung mga suspect? Kilala po, sir. Nakakatabi po kasi namin ng pastula, kaya po kilala po. Nakausap niyo na rin po yung mga suspect nung sila ho'y mahuli ng pulis. Ano pong sabi ng suspect?
sa inyo? Sabi po nung mismo na kilala po namin, kasama niya si Ian Alfonso, sir. Yun daw po ang mismo bumaril. Pero ang sinasabi po nung Ian naman, hindi raw po siya kasama. Pero inabi po ni Indet na kasama siya sa pagdarakaw, kaya lang hindi mismo siya ang bumaril. Pero hindi siyang bumaril. Opo, ang bumaril daw po kasi yung Ian. Iyan. Pero sino po yung umamin na kasama po siya? Yung si Gilbert Babot po. Si Gilbert. Sino po yung nakasuhan ng pulis at nakulong? Si Gilbert. Si Gilbert po. Sa kanya po kasi sir namin natutun yung itik eh. Okay. So umamin siya. Tapos ngayon itong si Ian na sinasabi ni Gilbert, kasama niya, pero ito yung trigger man. Opo. Anong nangyari po kay Gilbert? Pinawala po siya rin fiscal at hindi alaro po ebidensya sa pagkapatay dahil hindi raw po pwede tapan siya ng kaso. Dalawa raw po yung kaso, alaro raw po ebidensya doon sa isa. Sa pagka-nakaw po na itik, meron po, kaya lang sa pagkapatay, hindi po kasi inaabi ng ibet na sila bumaril. Okay. So sa kabila ng pag-amin itong si Gilbert na nahuli dahil may CCTV footage na nagkakarga ng mga itik at tinuturo niya yung kasama niya si Ian bilang triggerman, wala ni isa sa kanila ang nakakulong ngayon, bagkus lahat sila pinakawalan. Parang ganun po. Opo. Magandang hapon po, Corporal Salviejo, sir. Yes, sir. Good afternoon din po, sir. Ano po ang latest sa kaso? Base, sir, sa fiscal, sir, pinatapos niya na po, sir, yung resolution, sir, kung may sasampa na, sir, yung kaso po, sir, natin against dun sa mga... Ano pong nakalagay sa resolution? Wala pa po, sir. Bali, ginagawa pa lang, sir. Yun po yung update, sir. Ginagawa pa lang, ipinakawala na po yung suspect. Yes, sir. O, bakit ginagawa pa lang resolution at pinakawala na yung suspect habang hindi pa tapos pa lang resolution? Di ba nahuli niyo yung mga suspect, yung isang suspect? Yes, sir. Arrested ko po siya, sir. Ano pong nilagay niyo doon sa complaint sheet na isinumitin niyo po sa piskalya? Robbery with homicide po, sir. At presenta niya po yung mga CCTV at iba pa tulad ng pagkumpisal. Yes, sir. Pero sa kabila niya pinakawalan po ni piskal. Yes, sir. Okay. Hindi niyo po tinanong si piskal, ba't niyo po pinakawalan yan? Pinaghirapan ko yan mula sa pag-imbestiga, pagkalap ng mga impormasyon hanggang sa ito na-deliver ko na sa inyo yung suspect at bakit niyo po pinakawalan? Hindi niyo po tinanong kay piskal yon? Hindi, sir. In-explain naman po, sir, ni fiscal, sir, na kulang nga daw po kami, sir, ng ebidensya pa, sir. Kaya... Ano po yung ebidensya na kulang ayon po kay piskal, Corporal, sir? Wala daw po kasing direct, sir, na makapagtuturo kay Ian, sir, na siya po talaga yung triggerman, sir. How about doon si Gilbert na yung mga itik na binabantayan nitong mga victim at during the time na nakumit yung krimen ay hinahakot niya yung mga itik? Anong sabi ni piskal tungkol doon? May CCTV naman yon. Yung po ba nilagay niyo po sa inyo pong dokumento na ipinasa niyo po kay piskal? Yes, sir. Nasa case folder po lahat yung, sir. Naka-specify po sa case folder po yon. Yes, sir. Bali, sir, yung CCTV footage po, sir, kasi hindi po siya dun sa mismong crime scene, sir. Wala po, sir, tayong footage, sir, dun sa crime scene, sir. Bali, ang footage lang po, sir, natin, yung dun po sa barangay hall, sir, ng Tampak na dumadaan po yung sila Gilbert nga po. Dumadaan? Okay, naghahakot o dumadaan? Okay, parang naghahakot Yes, na. Dumadaan na yung anong sakay nila? Kolong-kolong, sir. Kolong-kolong. At yung kolong-kolong ay punong-puno ng mga itik Yes, sir. na nanggaling nga doon sa binabantayan itong mga biktima. Tama? Yes, sir. At yan ay nilagay niyo po sa inyong case file na Yes, sir. sinumbintin niyo kay Piskal. Police Lieutenant Colonel Rani Casilla, magandang hapon po, sir, Colonel. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Kanina pa po kayo nakamonitor doon sa mga pinag-uusapan po namin tungkol sa kaso sa pagkamatay ni Andres at Kiel. Ano po yung inyo pong take dito, Colonel? Hello po, sir. Actually, sir, na-file na po yung kaso po regarding po dyan sa kaso po na yan, sir. O baka naman meron pong nalabag na protocol o police operational procedure na silip ng piskal kaya dinismiss ang kaso. Na-dismiss na ubang kaso o i-dismiss pa lamang? Kasi ang sabi po ng tao ninyo, si Corporal Salviejo, ngayon pa lang na po lalabas ang resolusyon. Ang sabi naman po ng pamilya ng biktima, pinakawalan na po yung mga suspect na in custody nila. Na sinampa ng kaso. Ipapa-double check ko po, sir, yung regarding po dyan sa matter po na yan, sir. Regarding po dun sa decision po ng fiscal po, sir, kung ano man po, sir, yung
kung po ng decision po nila, sir, na gawa naman po ng kapulisan po natin, sir, kung ano po yung kailangan po natin provide para po sa kanila. Naintindihan ko po yun, sir. Wala tayong pag-uusapan dyan. In fact, I would even commend your guy, si Corporal Salviejo. Yung sa akin lamang po, siguro kasama na po sa trabaho ninyo, matapos nyo po maisampay yung kaso, wag na ho kayo tatalikod at tapos na, kota na, matutulog na tayo. Dapat meron pa rin follow-up. You should be interested doon sa mangyari sa kaso, kahit na ng case hanggang sa sila ay makulong na and whatever. Di ba? Yes, sir. Kaya po nakatutok din po ang ating kapulisan dyan, sir, para kung halimbawa pong ano man po yung maging resulta po nung kaso po nila, sir, magawa naman din po namin yung role po namin bilang kapulisan. O, di ba? Kasi sir, kayo isa sa mga gagawing witness dyan eh. So, dapat hindi kayo bibitaw sa kaso hanggat hindi gumugulong totally yung kaso. In this case, hindi pa gumugulong yung kaso, wala na. Nakawala na po yung suspect. Corporal, yung suspect na sinampahan nyo ng kaso at nahuli ninyo at nakulong at sinabi ng piskal na pinakawalan, ano ba talaga, Corporal? Nasa inyo pa rin kustodiya yung suspect? Nakakulong pa rin? Napakawalan? Ano po? Yes, sir. Sir, balik po nung pina-inquest ko po, sir, kasi siya. Apo, sir, ang advice po, sir, ni Fiscal, sir, is PI. For preliminary investigation po, sir. Release for preliminary investigation? Yes, sir. Kaya po, sir, siya na-release, sir. Okay. Kasi Yes, nga sir. po, sabi ni Fiscal, wala po sapat na ebidensya. Yes, sir. Okay. At ngayon po, yung resolution, lalabas pa lang. Yung po mismo ay parang resolution na ata yung release for further investigation or preliminary investigation. Yes, sir. May reason. Balik po, sir, ang ibig ko pong sabihin, sir, kanina, sir. Kung yung kaso po is i-diretso na po ni Fiscal, sir, sa korte, sir. Yung po, sir, yung ibig kong sabihin, sir, kanina. Sir Garrett, magandang hapon. Yes, Sen. Magandang hapon po. Ano appreciation mo dito sa kaso? Okay. Dito po sa case, Senator, it looks like, para maklarify lang po sa mga nanonood, na ang resulta po ng inquest after niya po ma-aresto, released for investigation. The way I see it po, Senator, is because kapag tinuloy po nila at kinasuhan siya at the time that he was arrested, robbery lang po ang makakaso, hindi po robbery with homicide. Baka ang kagustuhan po ni Fiscal, Senator, is natin to, preliminary investigation natin para robbery with homicide ang kaso. So far po kasi, Sen, upon watching the CCTV, we do not see yung act of shooting. It was not near the place of the place of commission. So baka yun po yung sinasabi ni Fiscal na kulang pong ebidensya, not for robbery but for robbery with homicide po, Sen. Pero ang sinasabi naman nitong suspect na nahuli ng mga pulis ay, Yes po. oo nga, nandun ako nung mangyaring krimen, nung pamamaril, pero hindi ako ang gunman, kundi itong si Ian. Hindi ba Yes, sapat sir. yung pag-amin na yon? Kung ginawa po siya during custodial investigation, yung admission po ng isang tao ay kailangan with assistance of counsel, Senator. So, hindi po siya pwedeng i-present na sa korte. Pero kung ito po ay nalagay nila sa isang sworn affidavit, na may pag-amin po siya, we can present that affidavit po. Corporal, sir, Yes, sir. yung pag-amin nitong si Gilbert na kasama siya sa pagsagawa ng krimen pero hindi siyang gunman, bagko si Ian, saan po ginawa to? Bali, sir, ganito po kasi, sir, yan. Nung umamin po siya, nung na-arrest po siya, binala ko po siya sa abogado, sir, para po sana makuhanan po ng... Kasi sinong abogado po? Pao? No, sir. Private, sir. Private. Sino po nag-provide ng private lawyer? Kami, sir, ang nag-guide sa kanya, pero choice po siya, sir, ng pamilya, sir. Pamilya ng suspect ang may choice kung sinong abogado Yes, sir. pagdadalan. Okay. Ano po nangyari nung ipresenta niyo po sa abogado yung suspect? Ang gusto po sana namin, sir, ay makuhanan niya po siya ng extrajudicial niya, sir. Kaso nga po, ang sabi po ng attorney, sir, napidabit po kung magagawa, sir, nila. Dahil nga po dun sa sinasabi po ni Gilbert Mamwat, wala naman po confession, sir, na sinasabi. Kaya po, Akala ko ba, sir, may confession, sabi po ng relatives. hindi po confession, sir. Parang akuan po, sinumpang salaysay po, sir. Okay, doon sa sinumpang salaysay niya, ano pong sinabi niya nitong si Gilbert? Nung una po, sinabi niya na kasama siya, nakita niya, sir. Sa harap ng kanyang abogado, inabi niya na kasama siya. Kasama siya saan? Pag nanakaw, sir. Then, sir, nasaksihan niya yung pagpatay, sir, sa mga biktima, sir. Kasama siya sa pagnanakaw
at nasaksihan niya ang pamamaril doon sa mga biktima. Tama? Yes, sir. Yun yung sworn affidavit niya Yes, sir. na ginawa niya kaharap yung isang abogado, private lawyer of his choice or his Yes, sir. family's choice. Okay. At doon, tinuturo niya ang kanyang kasabwat sa pagnanakaw at ang mismong gunman na si Ian, yun po yung sinasabi niya sa kanyang sworn affidavit. Tama? Yes, sir. Nakuha ko po yung details po ng sinumpaang salaysay. Now, the next question would be if this was submitted during the inquest. If this was submitted during the inquest po, Sen, then malaki-laki na po yung medyo kaduda-dudang nangyari dito, Sen. Kasi kung yung sinumpang salaysay na yan, nakita na ng inquest prosecutor na may umamin na, may nagturo na, may witness na po as to the killing, dapat dun pa lang po nag-resolve na siya for the robbery with homicide. The special complex crime of robbery with homicide po. Corporal, sir, kasama ba sa pagsumiti mo sa piskalya during the inquest yung sworn affidavit ni Gilbert na yun na nga yung nabanggit mo sa akin kanina? Naka-attach po yun? Yes, sir. Yes, sir. Dito po, Sen, hindi ko na makita kung ano ang kakulangan nila. There is already a witness in a sworn affidavit legally obtained po from the custodial investigation submitted sa inquest prosecutor na nakita ko itong tao na to, kasama ko siya. Kasama ko po yung tao na, co-conspirator ko siya dun sa pagpatay, sa robbery with homicide. Bakit hindi pa niya siya hinold, Sen? Kasi sa conspiracy po, Sen, the act of one is the act of all. It does not matter na hindi ako yung gunman. The mere fact na pare-parehas kami ng intention was to rob. And on the occasion of that robbery, somebody was killed. Kahit hindi po ako ang trigger man, Senator, I am still liable for robbery with homicide. So therefore, dapat hindi na pakawalan itong suspect. Dapat po, Senator, dapat po hinold na siya, nag-resolve na po si inquest prosecutor, hindi na po dinaan ng preliminary investigation, he resolved para may probable cause na po that he has committed the crime of robbery with homicide. Maybe this is a long shot. Yes po. Maybe murder, robbery. Kasi pinagplanuhan naman nila yung pagnakaw eh. Apo, pinagplanuhan naman siguro nila, papatayin natin to para hindi kakanta. Kasi kilala pala sila eh. Ang palagay mo. Apo, sir. Pwede bang murder? Dito po kasi, Sen, yung special complex crime po, no? As long as somebody dies on the occasion of robbery, ano na po siya? Ibang crime na po siya. The special complex crime of robbery with homicide na po siya, Sen. In fact, kahit dalawa po napatay, 3, 5, it's still robbery with homicide po ang tawag. Yan ba'y bailable? Hindi po, Senator. It's a reclusion perpetua to death, but yung death penalty natin suspended, hindi po siya bailable. So kaduda-duda rito ang naging desisyon ni Piskal? Opo, Sen. If it is true that the policeman submitted po that sworn na yung sinumpaang salaysay, Senator, to me, that's enough evidence to build a case po. Okay, this is what I'm gonna do. Ergo, I want you to submit a resolution in aid of legislation. Ipatawag natin si Piskal, patawag natin yung police, patawag natin yung may-ari ng itikan, the works, patawag natin lahat. Yes po, Senator. It's also the perfect time to see kasi may bagong memorandum po ngayon ng DOJ, Senator, na sa inquest proceedings and sa preliminary investigation. Hindi na po probable cause. Apparently, may sinasabi silang reasonable certainty of prosecution. So parang tumaas yung standard. Ang ganda pong opportunity to send para tignan kung ano nangyari dito sa case. So may copy ka na pala nitong sworn affidavit, nitong nabigyan ka? None yet, Senator, pero hihingin ko po. I'm basing my statements po sa sinabi po ng ating police po. Okay. Pero ang sinasabi rin ng Piskal, ayaw lang niya makipag-usap sa atin ngayon. Wala raw extrajudicial confession na binigay sa kanila. Corporal. Yes, sir. Yes, sir. Ulitin ko saan po ginawa yung sworn affidavit, yung panunumpa nitong si Gilbert? Dito lang din, sir, sa Gimba, sir. Sa Gimba. Saan po? Sa bahay, sa restaurant, sa barangay hall, sa presinto? Sa law firm, sir, ni Atty. Barcelona, sir. So sure ka po, doon po sa sworn, I want a copy of that po, Corporal Sir, na dyan sa sworn affidavit niya, siya po'y kumukumpisal sa harap po ng kanyang abogado. Tama? Nitong si Gilbert. Yes, sir. At yan po'y na-attach niyo po sa case file na isinumiti niyo po sa piskalya, Yes, sa sir. inquest. Attorney Garrett, maliwanag? May conflict na lang po tayo ngayon as to whether or not it was actually submitted po sa inquest. If the prosecutor is saying, hindi ko nakita yung extrajudicial confession,
as against yung police. Ito na po, ito na, para magbigyan natin sa ngalan patas ng pamamahayag. Bigyan natin pagkakataon makapagsalita. Prosecutor Cipriano Dalayon, Provincial Prosecutor's Office, Cabanatuan. Magandang hapon po, Prosecutor Dalayon, Good sir. afternoon, Senator. Magandang hapon po. Opo. Yung pong kaso ni Andrew at Kil Biaro ng mga biktima at meron Yes, pong ma'am. na-inquest sa inyo na si Gilbert, yung Yes, Ma'am ma'am. Wad. Opo. Yes, sir. Opo. Kasama ho ba sa isa sa mga dokumento na isumite ng pulis natin ni Corporal Salviejo ay yung pong sworn affidavit ni Gilbert at doon sa sworn affidavit umaamin siya na kasama siya sa mismo pagnanakaw pero hindi siyang bumaril bagkus yung kasama niya na si Ian. Hindi po klaro na gano'n, sir, ang nangyari. Meron siyang affidavit pero hindi naman sinasabi na siya ang nagnakaw. Ano po nakalagay sa affidavit, sir? Yung affidavit, may itinuturo siya na bumaril doon sa tao. Okay. Yung daw taong yon, ang sabi niya, dinaanan daw siya sa before 12 o'clock ng gabi. Opo. On that date. Mm. Tapos sinabi daw na babalikan siya. Mhm. Tapos past midnight of that date, binalikan nga siya, pumunta daw sila sa place of incident. Mhm. At the place of incident, nakita niya na binaril daw nung itinuturan niyang tao yung bantay ng itik. So nakita niya po. Nakita niya. Nakita daw niya. Okay. Tapos, binaril daw ulit nung tao na yon yung kasama nung nagbabantay ng itik, saka daw inutusan itong si Gilbert na isakay yung itik sa kulong-kulong. Ayun, okay. So nakita niya binaril yung dalawa na victim. At matapos na makita niya yung pamamaril doon sa dalawa, inutusan siya nitong Ian na ikarga na sa kulong-kulong yung mga itik. Yes, that's the original version. At yan po ay nakalagay sa sworn affidavit. Sworn affidavit yun, sir. Okay, sandali lang po. Attorney Garrett. Yes po, Senator. It's as simple as, is it included in the records of the inquest, Senator? Kung if it is, ganyan po yung laman ng sworn affidavit, then it is sufficient in order to... At yun ay inamin ni Priscal na yun ay prinsinta sa kanya during inquest. Sa akin po, Senator, andyan na po yan. It's presented. It's part of the records of the inquest. Sapat na po siguro yun, Senator. But yun nga po, kailangan in-establish din po nila yung pagka-conspire nitong mga tao. If that is all established, I think that the prosecutor has enough ground po to find probable cause. So, Fiscal, yun po pala may pag-amin na nakasabwat siya sa pagnanakaw kasi tinawagan siya, pumunta tayo doon para meron tayong gagawin, project, kung ano pa man ang pagkasabi sa kanya, and then right in front of him, right before his eyes, nakita niya na binabaril yung dalawang bantay at pagkatapos barilin ay pinakarga sa kanya mga itik. Bakit pinakawalan niyo pa rin po yung nagbigay ng sworn affidavit? Kasi sir, yung sinasabi niya, magkaiba doon sa sinasabi ng kanyang caretaker. Ang pinag-uusapan natin din si Gilbert, sir, ha? Yes, sir. Meron kasing earlier affidavit na nakuha ng mga pulis doon sa caretaker ni Gilbert. Sino po ang caretaker ni Gilbert? Si Rico po, sir. Rico. Anong trabaho po ni Rico? Ang sabi ni Rico, boost down niya si Gilbert. So sir, bakit Kasi natin ang sabi papalabuin ni- samantalang ito na po mismo si Gilbert ang umaamin na. So bakit natin pakikinggan pa yung pong sasabihin nitong caretaker ni Gilbert? Medyo doubtful kasi ako, sir, sa mga sinabi ni Gilbert. At saka... Teka muna sir, bakit ka dududa sa sinasabi ni Gilbert na mismo na ngang, siya na mismo nga umamin na eh? So ba't yung pagdududahan yung pag-aamin niya? Hindi kasi, sir, di ba sinabi niya, nakita niya na binaril. Pero yung kasing sinasabi ng caretaker niya, hindi ganon. Ang sinabi ng caretaker niya, narinig daw niya itong si Ian, nagpunta daw kay Gilbert, sabi daw niya kay Gilbert, "Boss, ako ang bumaril sa pastol." Si Ian ho ba nakausap niyo? Was he there present during the inquest proceeding? Wala ko siya Okay. noon, sir. So dapat walang bilang yun, walang kwenta dapat yun. Ang may kwenta lamang, itong si Gilbert na prinsinta sa inyo ng mga pulis matapos na trabahuin, complete with affidavit, sworn affidavit na pag-aamin sa harap ng abogado, yun lang dapat pinakinggan ninyo. Huwag nyo na pakikinggan yung ibang tao. For all we know, baka nagsabuatan na lang yung caretaker ni Gilbert, baka nagtatakipan lang sila, di ba? Yun nga ang gusto kong malaman, sir. Kasi si Gilbert,
nung nag-preliminary investigation kami, binago niya yung salaysay niya. Nagpunta siya ulit sa abogado na yon, sinabi niya na hindi niya talaga nakita yung pagpatay. Paano to sa second inquest na? Sa second hearing? Hindi sir, nagkandak kami ng preliminary investigation. Sir, nung una pong pagpresenta sa inyo, in-inquest siya, di po ba? Yes sir. Yes, okay. Kinulong niyo po siya o pinakawalan right there and then? Pinakawalan sir kasi kahit na umamin siya, doon sa salaysay niya, hindi makukonsider na extrajudicial confession yan eh. Dahil? Yung pagtatanong doon, parang gumawa lang siya ng affidavit na nagtuturo. Teka muna, sir. Piskal, teka muna po. Ganito, sir, Piskal, yung pong si Gilbert, tinabaho ng pulis, okay? Yes, sir. Masipag yung mga pulis natin. And I commend. Yes, sir. Masipag talaga yung pulis. Exactly. Gimba, yes, Nueva Ecija, PNP, I commend them, especially Corporal Salviejo. Yes, Now, sir, yes. matapos na trabahoin itong kaso, natumbog nila ang isang suspect. Yes, sir. Yes, sir. Pinagdugtong-dugtong nila yung mga ebidensyang hawak nila until dumating yung punto na itong suspect nila, sa pool din kasi CCTV, sabi, aamin. So ang ginawa, sige, kukuha ng abogado. A lawyer was there, present, and a private lawyer at that. At kasama pa po yung pamilya nitong suspect. In front of his family, in front of his lawyer, he made a confession, sworn affidavit, na yes, kasama ako doon nung mangyari yung krimen ng pagnanakaw at nakita ko mismo ang pamamaril at pagkatapos akong humakot sa mga itik at nilagay ko sa isang sasakyan. Isn't that enough na para makulong siya? In your case, ang ginawa mo, pinakawalan mo right there and then. Yes, sir, kasi walang magtuturo na si Gilbert isa sa pumatay. Kasi ang kaso kasi, sir, robbery with double homicide. Attorney Garrett. First off, Senator, may decision na po yung Supreme Court. There's no such crime as robbery with double, triple, or whatever homicide. It's just robbery with homicide po. Second po, Senator, I see kahit papano kung saan po nanggagaling si Prosek. Kasi nakikita ko po, Senator, no, na dito, it's not a confession of the crime that he did. Rather, it is a statement na parang acting as a witness na nakita ko yung pagpatay na during that event. Ang problem po dito ngayon, Sen, is I don't know who presented the argument kay prosecutor. Probably hindi nila na-establish na magkakasama to. It's a conspiracy. Act of one, act of all yan. Yun na nga yun paulit-ulit sinasabi mo na tinawagan siya nitong si Ian, alika, antayin mo ako, sunduin kita dyan dahil meron tayong pupuntahan. Yes po, Sen. And then, dumating na nga sila doon sa lugar at right in front of his eyes, nagkaroon na yung pagnanakaw at pinagbabaril in front of him. Pinagbabaril yung dalawang victim at pagkatapos, inutusan siya, ito na yung purpose, nandito tayo para nakawin ito mga itik, i-load mo na dyan sa kulong-kulong. So, yes po, Senator. Kasabat siya. Yes po. Totoo po yun, Senator. Kasabat na siya mismo. There's a difference in appreciation po dito, Sen. Kasi I think the prosecutor is appreciating this as an individual crime. Whereas he should have appreciated this na as a conspiracy. Exactly. Na ang galaw po ng isa, galaw ng lahat. Yun yung sinasabi mo palagi. Yun yung sinasabi ng palagi na nandoon ka, kasama ka, nung mangyari yung krimen at nakita mo pa mismo yung pamamaril, hindi nga lang ikaw nagbaril, at pagkatapos, yung purpose ng pagpunta nyo doon na consummate because of your sasakyan, yung kulong-kulong. Yes po. Despite they have all individual participation, they had the single intent to rob. And on the occasion of that robbery, may namatay. So, ayun nga po, Sen. There's something here na kulang po, Sen. It's a misappreciation po Okay, kaya nga siguro marami mga katulad ni Prosek Daylayon na malaman natin kung bakit ganun ang kanilang pag-iisip, ganun ang kanilang pag-appreciate sa isang kaso na whereas dapat it should have been more than that. Diba? Tulad na itong napag-usapan natin na yung sinasabi mo, a crime of one is a crime of all. Kung may nangyari sa krimen at nandun kay lahat na conspiracy kung tawagin, di ba? Yun yung gusto ko sanang palabas dito. So, papatawag natin si Prosek Daylayon sa Senado para to shed light, para makagawa tayo ng Opo, Senator. Ayos na legislation. Yes po, Sen. No? It's in order to see paano ba ang way of thinking during inquest proceedings. Kasi very material po to. Actually, ang dami pong ini-inquest araw-araw, Senator. So I'm guessing tama po yung sabi ninyo
marami pong ganitong similar cases. Yes. Kasi para matigil na itong ganitong klaseng similar cases, baka inosente naman talaga si Prosec Daylayon. Kaya lang kulang na siya kaalaman or baka iba yung kanyang discipline pagdating sa pagharap ng mga ganitong klaseng kaso. Iba yung kanyang Yes, sir. di ba, experience. So kailangan niya Yun siguro nga po, talagang experience. Senator. Ang sa amin naman, even as a law practitioner, malaki po ang paggalang ko sa mga prosecutor. Pero I still consider them human. Everybody makes mistakes. So tignan natin what leads to these mistakes. We will draft the resolution po, Senator. Maraming salamat po, Prosecutor Cipriano Daylayon, sir. Sir, salamat. Salamat, Senator. Thank you. Magandang hapon po. Kasi pinag-usapan dito ay libo-libo raw na itik. Yes po. Almost 1,500 itik daw po. Equivalent to 450,000 daw po yung Sobrang daming money itik ito. Yes po. Okay. So sa ganong daming itik, pwedeng maraming mga kinunek-connect na dito ng mga taong pwedeng tumulong sa kanila. I'm not pointing to anybody dahil sobrang laki itong kasong ito kung tutuusin. Corporal, Yes, sir. ano po ang trabaho ni Gilbert? Sir, mag-iitig din, sir. Ayun. Saan lugar ang itikan niya? Magkalapit, magkalayo ang itikan nila? Nung time, sir, na criminal, sir, yung itik niya, sir, inilapit niya, sir, inilapit niya lang, sir, dun kay JR, sir. So itong si Gilbert ay may-ari ng itikan o caretaker sa itikan? May-ari, sir. May-ari ito ng itikan. Yes, Okay. sir. Meron sang itikan din, sir. At ang sinasabi ni Piskal, kinokontra kasi ng caretaker ni Gilbert yung statement niya, kaya nagkaroon ng preliminary investigation. Kumbaga parang binigyan weight o binigyan ng credibility ni Piskal yung statement ng tauhan ni Gilbert. Kaya pinakawalan at nagkaroon ng preliminary investigation. Attorney Garrett. Yes po, Senator. No? Mukhang lumalalim po. Mukhang nagmumukhang trade war to. By trade war, I mean away negosyo po. I think there's something that we can look into this po, Senator. Baka somehow may irregularity nangyari. Libo-libo pa lang involved, hindi lang isang kulong-kulong ng itek ang kasama. Hindi, libo-libo. At ito pa, Yes, Attorney po, Garrett, Senator. bakit binigyan ng weight ng prosecutor ang statement at ginawang credible pa itong caretaker against his amo? Yung amo Yes, na po. mismo umamin at sinabi kasama ako sa pagnakaw at sa pamarin nakita ko at kinukontra ng tawa niya, hindi kasama yung boss ko. Yun naman po, Senator. No? I think at least sa part na yun, nasobrahan ng sipag si prosecutor na lahat talaga kinonsider niya. Take everything as valid. Ganun po. Masipag. Sumobra po ng onte. Oo. Sana, kinausap na rin siguro ni prosecutor mga kapitbahay. Ni Gilbert. Sana pati mga kasambahay, kinausap na niya, malay niya, di ba? Meron masasabi. Yes. Tama ka, masipag lang si prosecutor. Kailangan niya muna makausap lahat bago siya makapag-decide. Opo. Kasi, kasi malaking kaso nga ito. O sige, Attorney Garrett, Monday, mag-file tayo ng resolution at patatawag natin si Piskal, mga police. In fairness sa mga Yes police, po, Senator. the police did their job well and I have to commend and congratulate the PNP. Actually, Senator, it's one of the very rare cases na ginawa po nila lahat ng tama na sa custodial investigation, which is karamihan po, Senator. Nalalaglag po yung kaso dahil hindi po properly executed yung sworn statement. Dito, perfectly executed. Pero hindi lang siya na-appreciate ng tama. Kadalasan kasi sa mga kasong ganito, Attorney Garrett, yung mga Opo, pulis ang Senator. sablay. Yes po, Senator. And then, kaya na-dismiss dahil sablay yung pulis. Dito ngayon, yung mga pulis, hindi sumablay, ang sumablay nung inakyat na yung kaso sa piskalya. Yes po, Sen. So, kakaiba po ito ngayon ng i-hearing natin. Corporal Raymond Salviejo, Yes, sir. congratulations for a job well done. Thank you, sir. Mabuhay ka. Hindi kita kakalimutan, Corporal, babantayan ko yung iyong karir at pag dumating yung araw, kailangan mo ng tulong ko, commendation and all, andito lang po ako. Thank you. Thank you so much, sir. Mabuhay ka, Corporal. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Attorney Garrett, Yes po, Senator. gumawa tayo Commendation letter. ng commendation letter para kay Corporal isubmit natin sa kanyang boss. Kasi talagang he did a good job. Give credit where Yes. credit is due. Ika nga. Salamat, Attorney Garrett. Thank you rin po, Senator. Ma'am Helen, Ma'am Rosamia, magkakaroon po kayo ng hustisya at hindi ako titigil hanggat hindi gugulong na maayos yung kaso.
Maraming salamat po, Sir Salamat Rafi. po. Salamat po sa tiwala. Magandang hapon po. Thank you po. Magandang Thank you. hapon.